Ayan mga babayan, talagang ginagawa na po nila ng dito yung pilote mga babayan. Naglalagay na naman sila ng pilote. At hindi na po sila nakontento sa haba nito ngayon. Ay talagang dinadagdagan pa po nila. At kung nyo nakikita mga babayan ay nakaano po yung crane dyan sa may pilote na yan. Talagang pagka binagsakan po yan ng hammer ay malamang mga kababayan babaon po yan. Talagang yan po ang umpisa ng pagbaon ng pilote mga bayan. At sa ngayon ay talagang umabot na po ng 200 ang mga 200. Yan, estimated ko lang po yan, mga 200 meter na mula dito sa aking kinatatayuan. Ay talagang halos aabot na po sa dulo doon sa may Port Santiago mga bayan. At sa ngayon dahil po sa holiday, ayan, pero dito sa mga natin, mga manggagawa natin, walang holiday dito. Ay talagang tuloy-tuloy lang po ang kanilang trabaho at mga ginagawa dito sa may maestransa. Talagang nakita naman ninyo mga bayan. Ayan o. Ayan, nagbabaon pa po sila ng pilote dito mga babayan At yun yung nakikita dito ay naka po sa may crane na yan. Yan po ang tagabaon ng pilote mga bayan Kapag yan po ay hinamer na po nila ay parang akala mo ay nagpapasabog po puputok mga bayan. At ang lakas ng pagkakasabog kumbaga parang ganon. At halos 1 metro ang maibabaon pagka hinamer po nila yan. Grabe mga bayan ang dito ng mga manggagawa natin. Kahit na ayan sila ayan talagang todo na po nila dito mga bayan, tinutodo na po nila. Tapos gumagawa po sila dito ng yung precast mga bayan, yung simento na binubuhos po nila doon. Yan po ang ginagawa nila ngayon, ang precast or yung simento na magbubuhos sila dyan, tapos patutuyuin. Pag natuyo na mga bayan ay yun na nga po ang gagawin at ilalagay dito. Ipapaslak lang po dito. At hindi na po natin makikita na dito na sila nagbubuhos. Hindi na. Ang gagawin nila ay talagang parang ligo lang mga kabayan na pinapaslak o linalagay lang nila. At wala na po tayo makikita dito na nagbubuhos sila dito. Hindi katulad doon sa Phase 1C na talagang nakikita natin ang pagbuhos ng ng sahig mga bayan. Pero dito wala na tayong makikita dito. Magugulat na lang po tayo o magugulat na lang po kayo na may sahig na po ito. Talagang susunod na araw ay talagang magugulat na lang po kayo at magugulat na lang po tayong lahat na may sahig na po ito. Ayan, talagang po talaga dito mga bayan, puspusan ng ginagawa nila ang mga
dapat nilang gawin dito para sa ganon ay talagang mas mapapabilis at mapapaganda ang maestran sa mga bayan. Pagka ito mga bayan ay natapos na, ay talagang mag-ano na po yan sila, mag-move papunta doon sa may hanggang doon sa may pinaka Port Santiago mga bayan. At ayon sa aking nabalitaan ay ano po no, lalagpas diyan sa may Port Santiago, abot daw diyan sa may Baseco, Baseco mga bayan. Yan, kaya nga po ang ano dito, ang sabi nila 25 km plus 1 mga bayan. Kaya ang kabuuan mga bayan 51 km or 50 km plus 1. Kaya magiging 51 km itong esplanade na talagang aabot ng 2030 ito mga bayan ay talagang mahaba-haba pa at matagal-tagal pa ang ating mga pag-update dito sa may ginagawa na project ng ating Pangulo mga bayan. At naway pag dating ng 2028 wala nang eleksyon sana para tuloy-tuloy na yung pagbabago ng ating bansa na maipagpapatuloy ng ating Pangulo ni PBBM ang lahat ng mga nasimulan. Talagang para sa ganun pagka 2030 ay talagang kompleto na, maging ang Cavite to Bataan Interlink Bridge mga babayan ay talagang matapos na yan pagka hanggang 2030 maumpisa na po yung yung tulay na yan sa itong darating na 2025. Umpisa na po yung tulay galing ng Cavite hanggang Bataan mga bayan, naabot ng 32 km ata mga kabayan. Yung hindi ako nagkamali 32 to 34 km mula ng Cavite hanggang Bataan across Manila Bay mga bayan ay talagang napakahaba na tulay. Kapag nangyari po yan mga bayan ay yan na po ang pinakamahabang tulay sa Asia at naabot ng 32 to 34 km mga bayan. Yan na po ang pinakamahaba na tulay. Sa ngayon ang pinakamahabang tulay sa ngayon mga bayan yung Pangil Bridge sa Osamis ba yun or doon basta sa Mindanao area ay sa ngayon ay may mga controversial pa ngayon, pero dahil po ang lang po doon yung espalto, hindi maganda ang pagkakagawa ng espalto kaya nagganda bako-bako pero inaayos na naman ng ating pamahalaan sa ngayon ay talagang ano po yan. Noong maganda ang mga kababayan ang kondisyon ng Pangil Bridge ay ayon sa kanila ay kay Duterte daw yon. Noong nagkaroon po ng hindi maganda ang yung Pangil Bridge ay sabi ay sinisi sa ating Pangulo. Pero yung Pangil Bridge mga kabayan na ano po yan, na aproban po yan kay Pinoy, tapos hindi lang na umpisahan. Tapos ang nangyari mga bayan kay Duterte na umpisahan at tinapos po ni PBBM. At ibig sabihin mga bayan yung doon yung budget doon nandun na, talagang nakaano na po yon. At wala na pong doon si PBBM kung babaguhin o hindi, dahil po na po yun, nakakontrata na po na ganon. Kaya ang nangyari doon mga bayan, sinisisi nila sa ating Pangulo pero ayan, ginagawa naman po ng ating Pangulo ng paraan para mapapaganda muli ang Pangil Bridge. At maging dito mga bayan ay talagang lahat ng mga project ng ating Pangulo ipapakita po natin. At
kung gusto nyo mga kabayan ang mga kalsada din, ay panoorin po ninyo si Idol Porca Studio, maging si Idol Do Vlog, at ang mga mga vlogger na nag-update sa mga Belvedere ng ating Pangulo, ay talagang makita po ninyo. At maging ang mga pabahay ng ating Pangulo ay suportahan ninyo po yung mga papalabas ng mga or nag-update ng mga pabahay ng ating Pangulo. Pero wag niyo pong kalimutan mga bayan, na dahil po ang ibang mga DDS vlogger na kahit na kay PBBM na mga project, ang sinasabi nila ay kay Duterte pa, no? Kaya alamin po ninyo kung talagang yan po ay totoo, at wag kayo basta-basta maniwala sa mga DDS vlogger, dahil po kadalasan sa kanila fake news. Hindi ko naman nila lahat fake news, at pinipilit nilang credit sa kay Duterte kahit na hindi na kay Duterte mga bayan. Kaya yan po ang katulad ng sa may Nabutas at saka may na pabahay ni PBBM, kuno ay kay Duterte na umpisahan. Hindi po totoo yun. Ang dyan sa may Nabutas at sa ay kay PBBM po na project yan, at naano po namin yan dati, no? Tapos ang mga maka Duterte ay ang binabalita nila ay kay Duterte daw nag-umpisa yon. Hindi po yun totoo. Sana ay bago kayo maniwala ay nyo rin, i-research nyo rin. Kaya dito mga bayan, ang sinasabi din po nila ay kay PRRD daw po dati ito. Kay PRRD daw nag-umpisa ito. Hindi po yung totoo. At ito po ay talagang kay PBBM. Kaya nga po ang mga DDS na nandito, na pumupunta dito, ay hindi po sila makapag-live at hindi po sila makapag-update dito dahil po sa kumbaga parang ayaw nilang ipapakita din, dahil po talagang pugi points ng administrasyon. Kaya ayaw nila ipapakita ang mga project ng ating Pangulo, dahil po sa wala na po silang maisisira o maibabato na ano ang nagawa ng ating Pangulo. Yan po ang katotohanan mga bayan. Kaya nga po wala po sila mga update sa mga Belvedere ng ating Pangulo, dahil po sa kapag sila ay nag-update ay malamang mga bayan babatikusin sila ng mga kasamahan nilang mga DDS mga babayan. Kaya manatili lang po tayong kalmante, yung kalmado mga bayan, para sa ganon ay talagang maihatid natin ang mga tamang balita. Huwag po tayong maging fake news at yung mga pinapakalat nila para ikasisira ng ating Pangulo ay yung mga PhilHealth mga bayan. Hindi po totoo na walang budget ang ating PhilHealth sa 2025. Mayroon po, pero hindi lang po binigyan ng ating Pangulo ng another budget sa 2025, kasi nga sapat na po yung nalikom na budget nila na nakapundo sa PhilHealth. Kaya hindi na kailangan dagdagan pa, dahil sobra-sobra na nga po, no? Kaya wag tayong maniwala sa mga nagpapakalat na mga DD sheet na na daw po ang mangyayari sa atin, dahil wala na po ang budget ang PhilHealth, zero budget na daw. Kaya kailangan daw ay hindi po yung totoo. Mayroon pong budget na hindi pa po na gastos ng ating ahensya ng PhilHealth ang natira nila. Kaya sapat pa po yun. Kaya zero subsidy po sila. Tawag doon, zero subsidy. Ibig sabihin, hindi na po sila binigyan ulit ng budget. Yung dapat ibigay sa kanila, inilaan po sa mga ibang mga project. Katulad nito, halimbawa, o katulad ng iba pang mga project. Kaya nga po ang ahensya ng PhilHealth po ay hindi po totoong zero budget mga kababayan.
Kaya wag po tayo maniwala sa mga didisit na yan na nagpapakalat ng mga fake news. Kaya tapos pagka nakasuhan sila ng fake news mga bayan, ay sasabihin nila panggigipit ng administrasyon. Pero ang totoo mga bayan ay mali po nila. Nagkaano lang po sila ng ibinabalita para masiraan po ang administrasyon, para niwala sa mga mga supporter din nila na mga tanga din, talagang ayan ay nagkasama-sama silang mga tanga. Kasi yung ibang mga kababayan kasi natin, hindi po sila nakakaintindi din, at kapag narinig nila po yung mga paliwanag ng mga didisit na hindi rin nakaintindi, tapos tira lang ng tira, na hindi naman nila inaalam kung ano talaga ang totoo, basta masiraan ng ang gobyerno, yun na po, talagang naniniwala naman po yung mga nanonood sa kanila. Akala naman ng mga nanonood ay grabe naman ang ating administrasyon, no? Talagang ganon. At yung mga paawa-ipik ng mga Duterte mga bayan, hindi na po yan hindi na po yan uobra. Ganon, talagang sana mga babayan ay maunawaan ninyo ang ibig ko sabihin, at maunawaan ninyo ang gusto ng ating Pangulo. Talagang ito po ikagaganda po ng ating bansa, at hindi po para sa kanyang kapakanan lang, kundi kapakanan po ng ating bansa. At ngayon mga bayan, good news mga babayan, yung West Philippine Sea mga babayan ay hindi na po tayo binubulabog ng China sa ngayon, dahil po sa mas malakas yung mga pinapadala ng ating pamahalaan sa West Philippine Sea mga bayan. Noong nakaraang buwan ay kahit nga ngayong December ay papadala po sila ng supply doon sa may Ayungin Solos, doon sa may inanuhan nila, ay wala pong nanghumarang ni isang Chinese vessel mga bayan. Kahit ni isang Chinese vessel walang humarang. Kaya good news po yan, at po natin ang West Philippine Sea mga bayan. Kumbaga na under control na po natin yan ang West Philippine Sea. Kaya pasalamat po tayo sa ating Pangulo, dahil kung hindi po sa ating Pangulo ay talagang unti-unti na pala tayong sinasakop ng China, dahil po sa mga Duterte na yan. Talagang ito po ang katunayan, ang itong ang Binondo Intramuros Bridge mga bayan, ito ang katunayan na ito ay Friendship Bridge, Philippines and China Friendship Bridge mga bayan. Ayan, nakalagay po yung flag ng Pilipinas at ng China, Friendship Bridge mga bayan. At sa panahon ni Duterte po ito mga bayan. Itong para sa inyong kaalaman, sa mga hindi pa po nakakaalam, itong Binondo Intramuros Friendship Bridge na to mga bayan, wala pong gastos dito ang Pilipinas. Kaya hindi po kung tutusin, hindi po credit ito ni Duterte. Lang po sa kanya, dahil po siya lang nag-inaugurate, dahil po siya ang presidente nung time. At hindi po maitatayo itong Binondo Intramuros Friendship Bridge na to kung hindi po kay Duterte, dahil po siya po ang pumirma. Ibig sabihin mga bayan, kahit na offer ng China, kung ayaw ng presidente ay wala pong magagawa sila, no? Kaya lang dahil po sa may pinagkasunduan po ang naging Pangulo at ng China, kaya nabuo po itong project ng China, na talagang ang kapalit nito ay ang wag tayong kikibo sa West Philippine Sea. Yan po ang katotohanan mga bayan. Kaya nabudol po tayo ng China, at nabudol po tayo ni Duterte sa mga bayan. Talagang ang mga naniniwala po Duterte sa ngayon, at dati naniniwala po ako sa kanya, at
laban po natin si Duterte dati nung time, dahil ang akala natin ay talagang makabansa po siya. Hindi po pala, siya po ay maka-China. Talagang mga bayan, yan po ang katotohanan dito. At ngayon, mabuti na lang si PBB naging presidente at nalaman ang mga balak ng China, mga bayan, at nagpatayo pa dito sila ng pugo. Talagang napag anuan talaga ng mga Duterte, no? Tapos yung mga empleyado ng pugo, mga bayan, unti-unti na pong mga Chinese military nandito pumapasok na, at ang mga passport nila, mga bayan, ay hindi po original, talagang lahat illegal, mga bayan. Kaya ngayon, yan, salamat na lang at close na ang pugo. Talagang yan po ang hinihimutok ng mga Duterte sa ngayon. Kaya wala na po silang kumbaga, hindi na po sila masuportahan ng China dahil po sa wala na rin pugo, Yan, maraming salamat sa inyong lahat, and God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. At talagang God bless po sa ating Pangulo, at God bless po sa ating lahat sa bansang Pilipinas. Bagong Pilipinas, bagong bansa. Yan, mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. And Happy New Year po sa inyong lahat, Happy New Year sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. Happy New Year.